allegation ni Ngiwi, mga kababayan, ay Amy is not her sister, or that woman talking on the TV or on that rally, she's not my sister. Sabi ko nga, edi ibig sabihin pokpok pala si Imelda. Tama? Kung hindi mo kapatid yan, sabihin na lang natin munang literal. Okay, kung hindi mo kapatid yan, kanino anak yan? Kay Arsenio Lacson. Kasi may interview si Imelda kay Winnie Monsod. Maybe we should listen, no? Try ko nga hanapin, mga ate. Oo, makinig tayo kasi nabitin ako doon, mga kababayan eh. Sa sagot ni Imelda, hindi niya natapos, maybe hindi rin talaga kinulit ni Winnie, siguro nahiya na rin ng konti. Patungkol sa kung sino yung tatay ni... Okay. O sige, let's listen to this, mga ating. May ads. Okay, dali. Pakinggan nga nigid natin ang interview ni Emil Diffic kay Winnie Monsod ng GMA7. Winnie Monsod, ito ba yung sa bawal ang pasaway? Di ba yung may program siyang gano'n, no? Bawal ang pasaway. Okay. Haba naman ito, baka maka-copyright pa ako. Pero makinig tayo. You know, now that we're talking about it, about Amy, alam nyo, hindi ba, ang dami-daming nagsasabi na si Amy is not Ferdinand's daughter. That she is Lacson's daughter because she looks like Lacson and you were Ano naman ang Lacson? No, I just want you to lay it to rest. Tawanan mo Because ka ni you were Imelda, married in May 1, 1954 and she was born in November 1955. So you were already married. What? I mean, ano kaya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sinasabi, naku si Amy, anak ni Arsenio Lacson. May cheka kasi Paano gano'n. nangyari yun? You never heard that? You never heard that there was talk? I only saw Mr. Lacson twice in my life. Once, when there was a Miss Manila contest. Nanalo kayo? Hindi ba? Second kumuha si Lacson ng sila Amorsolo para beauty contest talaga. Lahat ng mga kandidato pinapili. Akong nanalo. Pero si Arsenio, yung Mayor ng Manila, International Beauty Contest, meron siyang money contest. Meron lumabas doon. Tapos ang sabi ni Lacson, kung anong desisyon ng mga artist, yun ang kunin si Imelda. Sabi niya ganyan. Sabi ko, kasi at lalo na, mas maganda naman ito kaysa doon sa nanalo sa pera. Yun lang. May money. That's the only And that's time. the only time you met him. The only twice. Wow, I've heard that so many times. And I said, ano ba? This girl was born in November 1955. You were married in May 55? 54. Oh, 54. I know. 70 years old. At saka, You were not fooling around. And I never fooled around. Yeah. Malinis ako. Hindi ako. No. Yung malinis ako. Parang yun yung sinabi ng Auntie Claire kay Ngiwi Jr., no? Malinis ang presidente. Teka muna. Di ba patungkol nga sa hair follicle, ayaw daw nilang i-dignify yung mga ingay na yan, di ba, na request. Malinis ang presidente. Sabi. Parang matagal na nilang linyahan yan, no? No. Ang istrikto ng tatay ko. Still, Ang tatay was ko, dead already. Hindi pa yung dead. Namatay ang tatay ko. May asawa na ako. Tsaka ang tatay ko, my eldest sister, You were puro not living with spinster. him, you were living with Danding. No. Kawangko. My eldest sister, isa doktora, isa nun, isa abogada, puro spinster. Kasi anim kami Puro spinster. Puro spinster. Maganda Stricto ba ang sila? tatay ko. Lahat sila magaganda kasi nanay nila mestiza. What about your grandchildren? Ilan ang grandchildren nyo? Para sa akin, yung grandchildren ko, walang kasalanan lahat. Walang kasalanan? Lahat magaling. Lahat lalaki kasi. Talagang, hindi, basta mahal ko yung wala. Does Bongbong have 3 boys. 3 boys. At Amy saka has yung 2 eldest, boys. ang eldest ni
Walang kasalanan pero yung anak ni Aimee, 'di ba? Yung sino ba yan si Matthew Manotok na sobrang tigas na ng panga, right? Ngiwing-ngiwi na yung panga, talagang ano, naninigas, no? Gigil na gigil, naglalak na yata. Tapos ang sabi ni Aimee, ang mga anak daw ni si Sandro bang binanggit? Right? Si Sandro at saka si Liza raw ang nagturo sa kanyang mga anak na gumamit. Tapos ang drama ni Bongbong, nag-aalala kami sa kanya, that woman is not my sister. Ganyan. O, ito. Sa interview na to, nabitin kasi mga kababayan, hindi talaga rin nasagot ni Imelda ng maayos yung tanong kasi naiba na yung kwento about the apo na, ganyan-ganyan. Pero yun nga po, bakit daw iba ang hugis ng mukha ni Aimee sa lahat ng magkakapatid? Alright? Iba talaga. Gumanda na nga yan eh. Parang nakapagpa-enhance na nga talaga ng pangano. Bumagay na yung ano niya, yung baba niya. Pero dati talaga parang ano yun eh, manggang kinalabaw, di ba? She was not called mangga for nothing. No? Siguro literal and figurative. Mangga ang mukha, tapos mangga gamit. Anyway, mangga, itodo mo yung laban mo. Total, ganito na yung pananalita ng kapatid mo sa'yo na hindi ka kapatid or parang wala ka sa tamang pag-iisip, sabihin mo nang bumaba yung kapatid mo. Hindi yung mga tipong maligoy ba? Yung parang, umuwi na tayo, ikaw ay magpagaling. Sabihin mo ng diretsyo ng naiintindihan ng taong bayan, huwag na yung mga matalinhaga. Sabihin mo, bumaba ka na sa pwesto, hindi mo alam ang yung ginagawa na papariwara ang bansa sa'yo. Bitiwan mo na ang pagkapangulo at ikaw ay magparehab, sasamahan kita. Ganon, hindi yung mga, umuwi na tayo, na para bang, Anyway, nag-react nga po si Aimee dito sa sinabi ni Marcos Jr. na na she was not my sister. Dali, asan ba yan? Basahin ko lang Ano ang sagot ni Aimee dito? Bongbong, mandarambong si. Sabi nung kanta, no? Sino ka nag-compose nun? Bongbong ako to, sabi ni Aimee, Kung ano-ano na nakikita mo, adik. Kung ano-ano raw nakikita. So, nag-hallucinate si Ngiwi. Ganun ba yun? Hindi mo ako namumukhaan. Bakit anong tingin mo sa akin? Diyos, ha? Sabi nga nung mga supporters ni Ngiwi, si Mangga daw ay mukhang manananggal doon sa rally ng iglesia. Kaya lumilipad-lipad yung buhok eh. Di ba? Siyempre mahangin doon, di ba? No? Kung ano-ano na nakikita mo, Adi, patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. So, ano kaya ibig sabihin ni Aimee dito? Patunayan mong mali ako na lulong na lulong ka na? Ganun ba yun mga ate? Gusto ko mali ako. Ganun. Which is nice, no? Kasi gusto ko mali yung aking sapantaha or something na lulong ka na sa droga. Siyempre, ang gugustuhin pa rin ni Aimee, hindi nagbibisyo ang kapatid. Maayos ang buhay. Hindi pariwara. Right? Tsaka kung isipin yung mga kababayan, tama ka naman, Aimee, may edad na kayo, 70 anyos ka na ba? Si Marcos Jr., ilang taon na? 1955 si Aimee. So, mga 70 anyos. Si Bongbong Marcos, mga 65, mga ganon. Or whatever, 67. May edad na kayo. Gaano pa karaming pera ang kailangan nyo? Ilang milyon or ilang bilyon ang ginagastos nyo sa araw-araw? Kung bakit ayan ang lumalabas, bilyon-bilyon ang dinideliver ni Zaldico. Ano sabi ni Zaldico kanina? Nagpasabog na naman, di ba? In-upload ko yan. Kung di nyo napapanood, hanapin nyo sa channel natin. Sa Princess Maui 1, maigsi lang yan, 9 minutes. Hindi pa nga umabot ng 10. Personal na dineliver sa'yo ni Zaldico Marcos Jr. ang 2 billion pesos. Mga ating, kailan pa tayo makakaranas, makahawak ng billion? Kailan pa natin magagawa sa buhay natin na maging billionaire? Katulad ng mga kurakot na yan.
Ang karamihan nga sa atin, hindi man lang makaranas maging milyonaryo, hindi man lang makapag-ipon, lalo kung nasa Pilipinas lang kayo, naghahanap buhay, kailan kayong magiging millionaire? Kung ang sweldo nyo ay below 30,000 a month, tapos may mga expenses kayo, kung makakapagsubi kayo ng 10,000 buwan-buwan, right? Magkano lang yan for a year? 120,000. 10 taon ang aabutin bago kayo maging milyonaryo. What if merong emergency? Yung itinatago mong pera, yung itinabi mong pera, baka mahubas pa yan. Nasisira ang bahay, nabubulok ang, di ba? Nasisira ang mga kagamitan, webless, ganyan, appliances. Right? So yung itinatabi mo, na may mga nag-aaral, kayong mga pamangkin, anak, apo, bago ka pa maging milyonaryo, tapos kayo billions. Tapos ang palusot pa ni Auntie Claire, puro maleta lang naman yung pinapakitang picture si Auntie Claire na naman. May ngak-ngak na naman. Auntie Claire! Ano daw sabi? Puro maleta lang yung pinapakita. Nasaan yung pera? Ba't puro maleta? Ano ibig mo sabihin, Auntie Claire? Ang damit ng maleta? Damit? Ha? Maletang damit? Ano, nag-uukay? Ang alam ko mga kababayan, kapag bumibili ka ng anong tawag sa ganyan, yung may tawag dyan, nasa dulo na naman ng dila ko eh. Bales ba yun? Bales? Yung ano, yung bultuhan na ukay na damit, right? Hindi yun nilalagay sa sako eh. Binabalot yun sa malaking plastic kasi parang pang 1 tonelada yung, at least yung volume man lang, di yung bigat, no? Parang pagkalaki-laking bulto ng mga damit, hindi yun nilalagay sa maleta. So ano ibig mo sabihin, Auntie Claire? Yung mga maletang inirelease ni Zaldico kanina ay walang laman? Nagnenegosyo siya ng maleta? May mga labels pa doon. Magdi-deliver siya ng maletang walang laman? Ano siya? Ting-aling? May ting-aling dingdong? Walang hiya. Kung ano-ano raw ang nakikita ni Marcos Jr. ang tingin niya sa kapatid. At sinabi to ni Marcos Jr. na she's not my sister or that woman is not my sister. Kasi bakit ka tatalikod sa amin? Parang ganun ano? Bakit ka kumukontra sa amin? Bakit salungat ka sa pamumuno ko at sa mga desisyon at pinagagagawa namin? Hindi ka namin kapamilya, hindi kita kapatid. Dapat suportado mo ako, dapat protektado mo ako. Baka ganun yung message ni Yui. Ay hindi ba nga pinoprotektahan ka na ni Mangga for 3 years ng mahigit? Ngayon lang yan nagsalita, mukhang napilitan na lang. Alam mo kung bakit, Marcos Jr.? Ramdam na siguro ng kapatid mo na nalalapit na ang iyong katapusan. And instead na magalit pa ang taong bayan sa'yo, since wala ka naman talagang balak gawin, kundi manloko lang, ang solusyon mo sa flood control, maglinis ng mga drainage, tanggalan ng bara para hindi bumaha. Marcos Jr., holistic ito. Ang problema ng flood control, ang problema ng baha at kalamidad, hindi lang about sa ghost projects. Yung mga problema ng mga illegal mining, kung kahit legal pa yan, right, yung pagkalbo ng kagubatan, solusyonan mo yan. Ipatigil mo ang lahat ng mining activities kung kinakailangan. Okay? Kaya mo bang banggain ang mga kaibigan mong oligarchs at mga ganyan ang negosyo? Or baka mamaya, negosyo nyo na rin yan. Allegedly, merong mining rights ang Pilipinas or may mining, business ang Pilipinas, ibinenta nyo sa private individual or private sector. Kumikitang kabuhayan sana yun para sa Pilipinas. Kung ano man yung nakukuha sa pagmimina ng Pilipinas, mapupunta para sa mga Pilipino. Ay kaso nyo, binenta nyo sa mga kakilala nyo eh. Pati yung geothermal something or hydrogen, hydropower thingy eh. Yung pinanggagalingan ng kuryente, binenta nyo rin. Hydropower plant kung ano man yun kasi tubig ang ginagamit. Wala kang balak solusyon. Ang meron ka lang wishful thinking na huwag bumaha. Sabi mo, sa next year, sana, we are very much hopeful na next year sana hindi nababa kasi ngayon pa lang maglilinis na tayo ng mga clogged na mga drainages and whatnot. Mga baradong kanal ang solusyon ng Iwi. Tatanggalin ang mga bara ng kanal para walang baha. Bugok.
illegal logging, ano, kaya mong sawatahin yan? Nagkakanda kalbo-kalbo na, hindi lang Sierra Madre? O, ano pa, mga kaingin, baka yung mga NPA, kung todo kaingin na naman sa kabundukan, bawal yan ha, kaingin system, bawal yan. Popoklatin mo ang bundok, hindi mo na nga lupa, kakalboy mo, pagtatamnan mo ng mga root crops. O, hindi mo na nga lupa na pag-aari ng Pilipinas, ba't kinakaingin mo? Ay mga kababayan, hindi rin madali yung kaingin, hindi lang yan pagtatabas ng mga, hindi lang yan yung paghahawan ng, 'di ba, ng kabundukan para mapagtamnan mo ng mga kamuting kahoy, kamuting baging at kung anik-anik saging at kung anik-anik pa na pwedeng ibenta or makain. Minsan ang kaingin mali ang eksena, ang ginagawa sinusunog ang bundok. Kasi kung tatabasin mo lang tutubo pa. Right? Mapapagod ka pa. Ang ginagawa ng iba sinusunog. Pag sinunog mo ang bundok at gubat para humawan, at pwede mo nang mas madaling hawanin at mapagtamnan. Minsan mga kababayan, yung nasunog na lupa, hindi siya pwedeng pagtamnan ng halaman. Nadadamage yung lupa or something, mga ganong ganap, no? Or tumitigas ang lupa and then madali pang gumuho or something, we don't know. But, yan yun. Hindi mo alam ang ginagawa mo or kung alam mo man, ang alam nyo lang manloko. At hindi ka raw nagtatrabaho, sabi ni VP Sara. Hindi ka nagtatrabaho, hindi ka nagtatanong, hindi ka nangungumusta kung kumusta yung mga departamentong pinamumunuan ng cabinet secretaries mo. Oh, so saan papunta ang Pilipinas? Kaya ka sinasagip ng ate mo, sasabihin mo hindi kapatid. Hindi mo lang matanggap, napilit ka ngang sinasalba kasi napahiya ka sa paglabas ng ate mo. Matagal na nagpigil, matagal ding nambubudol, maisalba ka lang. Yung matindi mong kasalanan ng pagpapakulong kay Tatay Digong, nagawa ng paraan ng kapatid mo na maisalba ka, pero ibang usapin itong mga baha. Mag-ingat ang lahat, may bagyong paparating. Bagyong Verena ba yun? May bagyo na naman. O, sinasalba ka ng kapatid mo kung tutuusin. Bumaba ka na. Mukhang wala kang balak ayusin ang trabaho mo. Kasi ang ginagawa mo lang manlinlang at mag-deny. You're denying everything. Deny ka sa paggamit ng droga, deny ka na ikaw ang mastermind, nagsusumigaw ang mga ebidensyang nilalabas at ayan mga pruwebang pinapakita ni Zaldico, mali-maletang pera. Ang gusto mo yatang mangyari, ang gusto yata nyo mangyari at ni Auntie Claire, buklatin yung laman ng maleta. Delivery nga eh. Dineliver, hindi pwedeng kanain. Baka nga naka-ano yun eh, naka-padlock or may number combination. Pero ang laman, bubuklatin. Kung ano-ano nakikita mo, siguro sabi ni Amy, sana mali ako na ikaw ay mas malala sa ating ama. Tama ba? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.